Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng ABS-CBN News. Tungkol po ito sa resulta ng investigasyon ng Southern Police District. Sino yung suspect salarin sa pagpapaputok sa Senado kagabi. Natukoy na nila. At ito, medyo, I don't know, paano mag-react ang palasyo nito. Kasi unang nag-akusa si Senator Amy na may nahuli daw silang NBI agents. Ang sabi ng NBI is si BBM ang nag-utos sa NBI na huliin, arestuhin si Bato at all cost kahit may mamamatay man dyan, arestuhin. Todo deny naman si BBM. Hindi gobyerno ang nag-utos niyan. Walang kinalaman ang gobyerno. Pakinggan muna natin ang kanyang pahayag. Siya mismo ang nagsasalita. Ang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maipida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Ano? Walang instruction na huliin si Senator Bato. Pumasok nga ang mga NBI agents at naghabulan. Walang instruction na huliin si Bato. Ano ba naman itong ating presidente? At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya... ibig sabihin, may nauna siyang utos sa NBI. Di ba ganon? May utos siya sa NBI, arestuhin si Bato. Kaya lang, mayroong direktiba ng Supreme Court. Dahil nagsampa ng kaso si Bato at pinapasubmit ng comment ng Supreme Court yung Administrasyong Marcos. That's the only time na inutosan niya ang NBI na mag-withdraw. Kaya lang yung unang pagpasok, sa pagkakaintindi ko, utos niya. Nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon. Nandito lahat kami sa opisina. At ayun. Wala daw NBI sa loob ng Senate compound. Hindi daw NBI nagpaputok. Mamaya, ikuha natin yung resulta ng police investigation dahil NBI ang nahuling nagpaputok. Ano ba yan? Yan po. Ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab? Yun. Baka daw kasama sa destabilization. Destabilization na. Taga-NBI ang nagpaputok according to the investigation ng mga pulis. Nabuking? Susimula ng gulo. Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun. Na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Alamin po natin. Yan. Hindi taga-gobyerno, sabi niya. Baka destabilization lang. Ito po. ABS-CBN News update. Naaresto ang isang armadong lalaki
na hinihinalang nasa likod ng pamamaril sa loob ng Senado nitong Miyerkules ayon sa Southern Police District. Kinilala ang suspect na si alias Mel Uragon na isa umanong driver ng National Bureau of Investigation. Pasok, Ante-Claire. Huwag nyo namang utuin ang taong bayan. Sabi nyo, walang utos. Wala na ngayon, sa age of social media, hindi nyo na po makontrol ang naratibo. Dahil ang daming sources ng information. Kulang sa script. Oh, ano ngayon? Hindi galing sa gobyerno ang nanggulo doon. Ngayon, driver ng NBI ang nagsimula ng kaguluhan. So, how can you explain this one? So, I'm sorry akin-akin lang ito. Halos wala na akong paniwala ang salita ng Pangulo, sa totoo lang. Kasi ang dami niya ng sinasabi, ibang sinasabi, iba ang nangyayari. Oh. I-recall natin, 2024 ba yun, yung KOJC SEEDS na libu-libong pulis, pinalibutan ang KOJC compound, pinasok, sabi niya mamaya, anong human rights? Ang mga pulis na pumasok doon, walang baril. Walang baril. Mismo si General Torre sa Senate investigation, inamin niya na may baril ang mga pulis na pumasok sa KOJC. Yan ang ating Pangulo. Ang dami niya nang sinasabi na yung nung kampanyahan pa, midterm election. Ang unang nakarating sa Tacloban, walang iba kundi si Senator Francis Tolentino na MMDA chair noong una. Tolentino. Alam ng lahat, alam ng pati si Martin Romualdez, alam niya na ang unang dumating doon ay si Tatay Digong natin, Mayor of Davao. Ay, ang daming ano pang yung maalala ko lang campaign promise niya last year, midterm election. Pagbaba ko sa aking termino sa 2028, matatapos na ang subway sa Metro Manila. Anong sabi ng DOTR Secretary? Anong sabi ng NEDA or DepDep Secretary? Hindi yan matatapos sa 2028. Sa ano pa yan? Pinaka is 2032 pa. O ano ngayon? Paniniwalaan nyo pa ba ang Pangulo? Bahala kayo kung maniwala kayo. Basta ako, halos wala na siyang sinasabi na paniniwalaan ko pa dahil iba ang sinasabi, iba ang nangyayari sa ground. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Nani ang nahatag namo nga yero. So mao na ni ang iyang gipatindog nga balay.
O karon naman na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So nakaatop na gyud ang among gitabangan. Salamat sa Ginoo nga ublay na gid ko. Salamat sa nagtabang sa sin nga nakabalay nako. So salamat kaayo.